Nagsisimula ang ating bagong malupit na kwento sa maliit na nayon kung saan maririnig dito ang pagmamakaawa ng isang tao. Ito ay matandang mage na masyadong natakot na kanyang tinanong ang lalaki na kung ano ang kanyang ginagawa, at sa kanilang paligid ay pinapanood sila ng mga taga-village. Sinigawan ng lalaki ang matandang mage na matagal na daw siyang nagtatanong pero hindi ito sumasagot. At muling tinanong ng lalaki ang matandang mage na kung mayroon bang babaeng elf sa nayon na ito, dahil gusto siyang makilala ng kanilang kapitan. Nang hindi nakasagot ang matandang mage sa lalaki ay agad na itinulak sa lupa ang kawawang matanda. Sinabi pa ng lalaki sa kanya na isa raw siyang walang kwentang basura. Ang mga taga-village na pinapanood ang mga kaganapan ay silang lahat ay nag-usap-usap, wika pa ng iilan sa kanila na kung hindi ba ang lalaki daw na nasa kanilang harapan ay kabilang sa grupo ng mga ulila na matagal nang naghahasik ng gulo noong nakaraang araw. Araw-araw silang nananakit ng mga tao at usap-usapan din na matagal na din silang nang kidnap ng mga tao. Nagsaad din itong isang taga-village sa kanyang mga kasama na kung ganito nakapanganib ang kanilang mundo dahil sa hukbo ng Demon King ay talagang mayroong mga basurang tao ang magsasamantalang lumabas at maghahasik ng gulo. Maaring malayo sa labanan ang liblib na nayon na ito, ngunit narinig niya na sinalakay na ang mga teritoryo ng mga maharlika sa iba't ibang lugar. Ngayon ay magulo na ang sitwasyon sa buong paligid, at narinig din niya na tuluyang nalipol ang pamilyang Earl doon sa kalapit. Nang napansin itong lalaki na nag-uusap ang mga taga-village ay kanya silang sinigawan na hindi raw ito ang anumang palabas na pwede nilang pagmasdan. Doon ay naglakad ang lalaki papunta sa kawawang matanda, at pag-alit nitong sinabi na kung ganito daw ang takbo ng pangyayari ay sandali na lang ay mahuhuli din nila ang kanilang hinahanap. At inihanda na nga nitong lalaki ang kanyang kamao upang turuan ng leksyon ang matanda dahil sa hindi pagsabi sa kanya ng totoo. Kung hindi raw siya magsasabi kung ano ang katotohanan ay mararanasan niya ang sakit na hindi pa niya naranasan. Ang matanda ay kanya na lang ipinikit ang kanyang mga mata na nagmamakaawa sa lalaki na huwag niyang gawin ang kanyang binabalak. Ngunit nang suntukin na ng lalaki ang matanda ay sakto naman na mayroong tao ang pinigilan ang suntok. Ito ay walang iba kung hindi ang ating pangunahin na tauhan na tatawagin natin na si LD. Seryoso pa na sinabi ni LD sa mayabang na lalaki na inaakala raw niya kanina na simple lang na ingay ang nandito, ngunit noong malinaw na niyang nakita kung ano ang nangyari ay kinakailangan na niyang makialam. Sinabihan din ni LD ang matanda na mayroon daw siyang kinakailangan sa lalaki na ito, kaya ipaubaya na lang niya ito sa kanya. Sa isip-isip naman ng lalaki ay masyado siyang nagtataka na kanyang natanong na kung paano raw naharang nitong lalaki ang kanyang suntok nang walang kahirap-hirap. Kaya tinanong ng lalaki si LD na kung binabalak raw ba niya na maging isang bayani, sumagot si LD na mayroon daw siyang narinig na usap-usapan na sila ang grupo na naghahanap ng isang elf sa nayon na ito. Nang narinig yun ay iniisip ng lalaki na mukhang perpekto daw ito dahil parang makukuha niya ang impormasyon sa lalaki na kanyang kaharap. Sabay sinabihan ng lalaki si LD na tama, at sa nakita din niya ngayon ay parang mayroon siyang alam sa elf na kanilang hinahanap. Ayon naman ni LD sa lalaki na mayroong seryosong tono na kahit mayroon pa siyang alam patungkol sa elf ay wala siyang balak na sabihin sa kanila. Sa halip ay dalhin na lang niya siya sa kinaroroonan ng sinasabi niyang kapitan, kapag dinala niya siya doon ay baka makaalis pa siya dito nang hindi nasasaktan. Ngunit imbis na sumang ayon sa alok ni LD ay nainis lang itong lalaki sa yabang na ipinakita ni LD. At hindi na siya nakapagpigil dahil agad siyang tumalon upang bigyan ng kanyang malakas na suntok si LD. Ngunit sa hindi inaasahan ng lalaki ay sa isang iglap ay agad lang siyang bumagsak sa lupa na halos hindi na makagalaw nang tinamaan siya ng mahinang suntok ng ating bida. Sa isip-isip nitong lalaki ay napapatanong siya na kung ano raw ba ang nangyari. Masyado raw mabilis ang suntok na tumama sa kanya na hindi niya makita. Doon ay ipinagpag ni LD ang kanyang nadumihan na kamay, na kanyang sinabihan ang lalaki na talagang nag-abala pa raw siya na pumunta dito para lamang mabugbog, mayroon pa rin daw siyang lakas ng loob para sa isang pangkaraniwan na siga. At ang mas lalong ikinagalit ng lalaki dahil tiningnan siya ng mayroong halong pagbabanta ni LD, sabay nagsabi na ngayon ay kanyang titingnan kung gaano karami ang makakaya niya na tiis. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa harapan ng isang bahay, at maririnig dito ang boses na galit niyang sinigawan ang kanyang mga tauhan na kung hindi pa rin daw ba nila nahanap ang kanyang ibinigay na utos, magmadali silang kumilos at dalhin sa kanya ang babaeng elf. Ito ay walang iba kung hindi ang kapitan ng grupo ng mga ulila, makikita siya na kanyang hinampes ang lamesa,
na kanyang pinagalitan ang kanyang mga tauhan na sila raw ay mga walang kwenta. Bakit raw sila agad natalo ng isa lamang hamak na bata? Ngunit natigil sa pagsasalita ang kapitan ng mga ulila nang mayroon siyang kakaibang narinig. Ang kanyang narinig ay walang iba kung hindi si LD Bitbit ang lalaki na kanyang binugbog doon sa maraming tao. Nang nakita ito ng kapitan ng mga ulila ay nagtataka siya na kung sino naman daw ang batang ito. Maging ang iba pa ay nagulat din na nagtataka sa biglaan na pagdating ng ating bida sa kanilang kuta. Doon ay tinanong ni LD ang lalaki na nagngangalang Novi na kanyang hawak-hawak na kung tama raw ba ang lugar na kanilang pinasukan, dahil napansin niya ay mukhang hindi sila malugod na tinanggap dito. Sumagot itong si Novi sa tanong ng ating bida na tama ang lugar na kanilang napuntahan, siya ay si Novi ay hindi nagsisinungaling. Ngunit sumigaw ng sobrang lakas si Novi sa sobrang takot nang nakita niya na tumingin sa kanya si LD na nanlilisik ang mga mata, sabay sabi na ang isang Novi ay dapat na gumagabay sa mga tao patungo sa tamang destinasyon, kung nagsisinungaling siya ngayon ay wala na siyang magagawa kung hindi bugbugin siya upang magtanda. Ayon naman ni Novi sa ating bida na ang lalaki na nakaupo sa kanilang harapan ay walang iba kung hindi ang kanilang kapitan. Samantalang makikita naman itong grupo ng mga ulila na kanilang tiningnan ang ating bida na nagtatanong sa kanilang kasama, habang ang kanilang pinuno ay halata sa kanyang kilos na hindi niya nagustuhan ang kanyang mga nakita. Doon ay tinanong ni LD ang kapitan ng mga grupo ng mga ulila na kung siya raw ba ang naghahanap sa isang babaeng elf dito sa village. Tumawa itong kapitan ng grupo ng mga ulila na nagtanong din sa ating bida na kung siya din daw ba ang lalaki na kasama ng elf. Dapat na tumigil na daw siya sa kakasalita at sagutin na lang ang kanyang mga katanungan. Sinabihan din niya ang kanyang mga kasama na bakit sila natalo sa ganitong bata, iyon daw ay nakakahiya. Sa sinabi ng kapitan ng grupo ng mga ulila ay galit siyang sinabihan ni LD na huwag daw siyang tumingin sa kanya ng ganito. Alam naman niya na nahalata na niya kung ano ang kanyang pinunta dito. Pero mas lalo lang pinagtawanan ng kapitan ng grupo ng mga ulila si LD, na kanyang iniinis ang ating bida na magpakasaya raw muna sila kasama ang magandang elf na yun, at pagkatapos ay kanila siyang ibebenta kapalit ang malaking halaga. Nang narinig yun ay nanggagalaiti si LD sa sobrang inis dahil hindi niya nagustuhan ang lumalabas sa bibig ng kapitan ng grupo ng mga ulila. Habang isinara ni LD ang pintuan ay sinabihan niya ang lahat na masasayang lang daw ang kanyang oras at laway sa pakikipag-usap sa mga basurang tulad nila. Pero kahit na ganoon ay tinawanan lang siya nitong grupo ng mga ulila ng kanilang nakita na isinara ni LD ang pintuan. Ano raw ba ang ginagawa ng lalaki na ito? Bakit daw niya isinara ang pintuan? Wala naman pakialam si LD sa pagtawa ng mga daga sa kanyang likod. Bagkus tahimik lang siya na malalim ang kanyang iniisip. Sabay nagpapalabas ng aura sa kanyang katawan si LD at kanyang hinawakan ang bitbit niya na espada na seryoso na tumingin sa mga daga sa kanyang likod. Ang kapitan ng grupo ng mga ulila ay sinabihan niya ang kanyang kasama na tingnan daw nila ang lalaki na iyon, balak pa siguro niyang magsalita, at talaga raw ba na totoong espada ang kanyang hawak-hawak. Doon ay ginawang tarangkahan ni LD ang kanyang malaking espada sa pintuan upang hindi na makatakas ang mga daga kapag magsimula na siyang turuan sila ng leksyon. Nang nakita ng kapitan ng grupo ng mga ulila ang ginawang kilos ni LD ay nagtataka siya kung bakit ito ginawa ng ating bida. At ang labis nilang ikinagulat dahil walang kahirap-hirap na tinupi ni LD ang espada sa tarangkahan ng pintuan, at doon ipinakilala ni LD ang kanyang sarili sa grupo ng mga ulila. Itong mga daga ay lumabas ang maraming pawis sa kanilang mukha na masyadong natakot dahil binali daw ng ating bida ang espada ng walang kahirap-hirap. Kahit malinaw nang nakita nitong kapitan ng grupo ng mga alila ang ginawa ng ating bida sa espada ay mas pinaniwalaan niya na isa lang itong panlilinlang. Kaya sinigawan niya ang lahat niyang mga kasama na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa, malinaw naman daw na isa lang itong panlilinlang, magmadali silang kumilos at agad siyang patayin. Doon ay sabay-sabay na nga na pinalibutan nitong mga grupo ng mga alila si LD, ngunit kahit na ganoon ay mahinahon lang na hindi gumalaw ang ating bida. Sabay tumingin si LD sa kinaroroonan ng kapitan ng grupo ng mga alila, upang ito ang kanyang uunahin na pababagsakin. Nakita din ni LD na sinigawan nitong kapitan ng mga alila ang iba pang mga alila na nasa loob. Kaya nasabi ni LD na inaakala raw niya na isang grupo ng mga mapagsamantala ang kanyang makakaharap, pero mas kaunti lang daw pala sila kumpara sa kanyang inaasahan. Makikita itong babae na alila at ang iba pa na masyadong natakot sa kanilang mga nasasaksihan.
Kaya dinaluyan na ni LD ang kanyang mga paa ng mana, dahil sa sitwasyon daw niya ngayon ay dapat gumamit na siya ng pamamaraan. Kasunod nito ay nagulat ang ibang mga umatake kay LD dahil bigla na lang itong naglaho sa kanilang harapan, dahil mabilis siyang tumakbo papunta sa kanilang kapitan. Itong kapitan ng mga alila ng kanyang napansin na siya ang pinuntirya ng ating bida ay masyado siyang natakot na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin. Doon ay makikita si LD na kanyang ikinuyom ang kanyang kamao na dinaluyan ng mana upang bigyan ng kanyang malakas na suntok ang kapitan ng grupo ng mga alila. Dahil dito ay buong-buo na tinamaan ng malakas na suntok ni LD ang tiyan ng kapitan ng mga alila at nawasak din ang kanilang buong paligid. Makikita ang kapitan ng mga alila na siya ay agad na nawala ng malay dulot ng pinsala na kanyang natamo sa suntok ng ating bida. Tumilapon din siya papunta sa malayo at hindi na maaninag ang kanyang imahe dahil binabalutan ang lugar ng maraming alikabok. Ang ibang mga alila ng kanilang nakita na mabilis lang natalo ang kanilang kapitan ay hindi sila makapaniwala na kinakabahan, at napamura din sila dahil ano na raw ba ang kanilang gagawin ngayon, dahil ang kanilang kapitan ay tinalo lang sa 1 segundo. Itong babae na pinuprotektahan ng isang bata ay nanlaki ang kanyang mga mata na masyadong natakot sa presensya ng ating bida. Habang inapakan ni LD ang walang malay na katawan ng binata ay tinawag niya ang pansin ng lahat, sinabi pa niya na dapat daw nilang alalahanin kung ano ang kanyang ginawa. At ngumiti din si LD na kanyang sinabi na siya daw na si LD ay kanyang babanggain ang lahat ng humahadlang sa kanyang daanan. Makalipas ang ilang mga sandali ay nakabalik na si LD sa bahay na kanyang tinutuluyan, at maririnig din ang boses ng babae na siya ay nagulat sa kwento ni LD. Ang babae na nagsasalita sa loob ng bahay ay walang iba kung hindi ang babae na elf na hinahanap ng grupo ng mga alila. Sinaad pa nitong magandang elf sa ating bida na sa bandang huli pa din daw ay nakipaglaban pa rin siya sa grupo na yon. Hindi ba't nabanggit na niya sa kanya noong nakaraan na hindi niya pagtutuunan ng pansin ang ganoon na grupo? Ang pangalan pala nitong magandang elf ay si Asilay Enderinia. Sa sinabi ni Asilay ay lumabas ang pawis sa mukha ni LD na kanyang tinanong si Asilay na kung sinabi raw ba niya talaga ang ganoon na bagay, pero kanyang naalala ang kanilang nakaraan na sinabi niya kay Asilay na hindi raw niya pagtutuunan ng pansin ang mga ganoon na mga tao. Sabay na pahawak si LD sa kanyang ulo na kanyang pinaalam na kaya daw niya pinatulan ang mga yon dahil binastos nila ang kanyang tinuturing na nakakatandang babae na kapatid, at bilang nakakabatang kapatid ay hindi siya maaring manahimik. Sinabihan naman ni Asilay si LD dahil kung makapagsalita daw siya ay para na siyang matanda kahit isa pa siyang 12 taong gulang, hindi raw talaga niya siya magagawang mapag-alitan kapag ganoon ang kanyang pananalita, siguro ay huwag na siyang gumamit ng kamao sa tuwing mayroong problema, na pinasangayunan naman ni LD ang ipinayo sa kanya ni Asilay. Tinanong din ni Asilay si LD na kung bakit siya matagal nakauwi, dahil inaakala niya na matatalo niya sila agad at bumalik agad dito. Ayon naman ni LD na hindi naman talaga siya nagtagal sa pag-asikaso sa mga yon. Doon ay bumalik ang tagpo kalahating oras bago nakauwi si LD, makikita siya na kanyang kinausap ang mga batang alila na nakaluhod sa kanyang harapan, at doon lang din niya nalaman na silang lahat na nandito ay mga takas. Kinurot din ni LD ang pisngi nitong isang alila dahil masyado raw silang mahina. Hindi raw pala sila mga alila na biktima ng digmaan, mga takas lang pala sila na lumilikha ng gulo sa iba't ibang nayon. Sumisigaw naman itong isang alila na sana patawarin siya ng ating bida. Sa pagmamakaawa ng mga batang pasaway ay tuluyan na silang pinatakas ng ating bida, kaya agad silang tumakbo papalayo sa lugar. Mayroon naman napansin si LD na mayroon pang ibang mga alila na hindi sumama sa ibang mga alila na umalis, kaya tinanong niya sila kung bakit hindi sila sumama. Sumagot ang batang babae sa gitna na wala naman daw silang ibang mapupuntahan kapag sila ay umalis dito. Sa nalaman ni LD ay napapaisip siya dahil sa tingin niya ay totoong mga alila ang batang ito na walang ibang mapuntahan. Kaya mayroong naisip na paraan si LD kung paano panghawakan ang mga batang alila, sabay tinawag niya ang kanilang pansin. Sa kasalukuyan ay masaya na nakikinig si Asilay sa mga kwento ni LD dahil ipinaliwanag sa kanya ni LD na kaya lang daw siya na late makauwi nang dahil naghahanap siya ng lugar kung saan maaring tumira ang mga batang alila na walang mapuntahan. Nung nalaman niya na wala na silang pamilya at bahay na matutuluyan ay hindi niya sila kayang baliwalain. Masaya din na tiningnan ni LD ang pagkain na inihanda sa kanya ni Asilay, at idinagdag din niya na ang kanya raw sarili ay maswerte dahil mayroon siyang mabait na ate.
pero ang mga batang yun ay hindi maswerte sa buhay, kaya gusto niya silang bigyan ng pagkakataon na makapagsimula. Ngumiti din si LD dahil medyo nakakahiya raw itong kanyang sinabi, pero gayunpaman ay hindi niya alam kung saan siya magtatapos. Pero hindi pa natapos sa pagpapaliwanag si LD ay natigil siya sa kanyang pagsasalita dahil bigla na lang tumalon sa kanya si Asilay at niyakap siya ng mahigpit. Masaya raw talaga siya na naging nakakabatang kapatid niya si LD. Doon ay sabay na humiga ang dalawa sa sahig. Sinaad din ni Asilay sa ating bida na ngayon lang daw niya naisip na 3 taon na pala raw ang lumipas mula nang sila ay nagkakilala. Ayon naman ni LD na grabe 3 taon na pala yon. Ang bilis talaga ng panahon. Dagdag din ni Asilay kay LD na noong panahon daw na yun ay hindi niya inaakala na magiging ganito ang takbo ng kanyang buhay. Siya raw ay namuhay ng ganito kamapayapa na tanging sa panaginip niya lang mararanasan kapag iniisip niya ito noong nakaraan. Dahil dito ay malalim ang iniisip ni LD, at napapatanong siya na kung hindi raw sila nagkakilala ng kanyang ate ay ano na raw ba kaya ang takbo ng buhay niya ngayon, at ano na din ang nangyari sa kanilang dalawa ng kanyang ate. Doon ay ipinikit ni LD ang kanyang mga mata, at kanyang naalala noong 3 taon ang nakaraan kung saan sila nagkakilala ng kanyang ate na si Asilay. Sa panahon na yun ay tumatakbo si Asilay upang makatakas sa mga taong humahabol sa kanya. Makikita itong mga kalalakihan na kanilang sinuri ang buong lugar para lang hanapin ang nakatakas na si Asilay. Sinabi pa ng lalaki na nasa gitna sa dalawa niyang kasama na imposible raw na mabilis makaalis dito ang kanilang hinahabol. Doon ay sinipa ng lalaki ang pintuan ng isang bahay, at habang naghahanap ay nagsaad itong isang lalaki sa mga tao na kanyang nakita sa bahay na kung mayroon raw ba silang idea kung magkano ang halaga ng elf na kanilang hinahanap, dapat daw nahanapin nila ang elf dahil kapag hindi nila ito nahanap ay dapat ituring na lang nila na ito na ang kanilang katapusan. Makikita itong lalaki sa loob ng bahay na tila ba wala ng buhay sa harap ng sundalo ng Demon King na nanggugulo sa kanilang nayon. Nang nagbukas ang kwintas na kanyang suot-suot ay makikita dito ang larawan ng kanyang magandang asawa. Kaya agad itong kinuha ng sundalo ng Demon King upang maging kanya na ang pagmamay-ari ng lalaki na malapit ng mawala ng buhay. Natatawa pa niyang sinabi sa lalaki na tutal ay malapit na siyang mawala ng buhay ay mas mabuti pa na ibigay na lang niya itong bagay na maaari niyang mapakinabangan, hindi naman daw niya ito magagamit sa kabilang buhay. Nagsaad naman itong kanyang kasama na mataba na hindi raw nila mahanap ang elf kahit saan, di ba't isang mage ang mga elf, baka matagal na siyang nakatakas. Nang narinig yun ay hindi nagustuhan itong lalaking pinuno ng grupo na nanggugulo sa nayon, kaya kanyang pinagalitan ang kanyang tauhan na kung tanga raw ba ito. Kaya nga raw nilagyan nila ang elf ng restraint collar upang hindi sila makagamit ng kahit anong mahika, imposible na nakalayo na ngayon ang babaeng elf. Sa kinaroroonan naman ni Asilay ay makikita siya na tahimik na nagtatago upang hindi mahanap ng grupo ng mga kalalakihan, iniisip niya na kinakailangan daw niyang makapagtago kahit saan, ano raw ba ang kanyang gagawin dahil sobrang lapit na sa kanya ang mga naghahanap sa kanya. Upang hindi mahanap ng mga kalalakihan ay tumakbo ng mabilis si Asilay upang humanap pa ng ibang lugar na maaari niyang pagtataguan. Doon ay binuksan niya ang pintuan ng isang tahimik na bahay, at nang isinara na ni Asilay ang pintuan ay hinahabol niya ang kanyang hininga, na kanyang nasabi sa sarili na mukhang hindi pa raw siya nakita ng mga yon. Ano pa raw ba ang dapat niyang gawin upang tumakas? Ngunit nagulat si Asilay dahil mayroon siyang napansin sa kanyang harapan na isang tao ang nakatingin sa kanya. Ito ay si LD na seryoso na nakatingin kay Asilay dahil bakit pumasok sa kanyang bahay ang babae na ito. Pero nagtataka siya na masyadong nagulat dahil parang mayroong mali dito. Dahil hindi pa rin mahanap ng grupo ng kalalakihan si Asilay ay ginamit na nitong pinuno ng grupo ang kanyang kagamitan, at napamura din siya dahil wala raw siyang mapapala sa paghahanap ng matagal. Ayaw pa sana niya itong gamitin pero kinakailangan. Dahil dito ay biglang nag-activate ang restriction sa collar na nasa leeg ni Asilay, at nakaramdam siya ng matinding sakit. At hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na sumigaw ng sobrang lakas dahil unti-unting kinukuryente ang buo niyang katawan. Kaya maririnig ang sigaw ni Asilay na umabot sa labas ng bahay, dahilan upang mahanap siya ng grupo ng mga kalalakihan. Sa ilang sandali ay lumingon si Asilay sa kanyang likod dahil narinig niya ang boses ng pinuno ng mga kalalakihan na tinawag ang kanyang pansin. At nang tuluyan na nilang nahuli si Asilay ay naglakad na sila upang makaalis na sa village. Sinaad pa nitong mga kalalakihan na ngayon daw ay nabawi na nila ang tumakas nilang kalakal,
Tipunin raw nilang lahat ang mga mahalagang gamit at umalis na sila dito. Bahagya naman na lumingon si Asilay sa bahay kung nasaan si LD at natanong niya na kung maayos lang daw ba doon ang batang lalaki.